Tinaos din ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno sa ilang lugar ng bansa bilang bahagi ng kapistahan ito. Tulad na lamang sa Davao Region, na libo-libong mga deboto din ang nakiisa. Si Janessa Felix ng PTV Davao sa sentro ng balita. Alas 3 pa lang ng madaling araw, nasa Christ the Eucharistic King Parish sa Rizal Street, Tagum City, sa Davao del Norte na ang mga deboto upang dumalo sa traslasyon para sa selebrasyon ng kapistahan ng Poong Nazareno. Ilan sa mga deboto nagsuot pa ng kulay maroon at yellow t-shirt. Bitbit naman ang ilan ang imahe ng Poong Nazareno para mapabendisyonan. Alas 4 ng madaling araw sinimula ng misa at sumunod na ang traslasyon, kung saan nagsimula ang prosesyon sa Christ the Eucharistic King Parish patungo sa Sagrado Corazon de Jesus Nazareno Parish sa Bermudez Compound, Apocon, Tagum City, kung saan naka-enshrine ang Poong Nazareno. Ilan sa mga deboto ang humila sa lubid ng karo ng imahe ni Jesus Nazareno. Ang debotong si Lizelle Viado na taon-taong nakikiisa sa traslasyon sa Poong Nazareno, sinisikap niya na magkahawak at isa sa makahila ng lubid ng karo na sinasakyan ng poon. Dahil ito lang anya ang pagkakataon na maipaabot niya ang lubusang pasasalamat sa Poong Nazareno sa lahat ng tulong na binibigay nito sa kanyang pamilya. Devotee mi ni Nazareno, si Nazareno na ay dakong impact sa among pamilya o kinabuhi. Maluluyon siya, magampo mi sa iyaha na ay matubag. Ang mag-asawang sina Lucia at Paul Kabungkal nakiisa din sa mahigit 2 oras na prosesyon. Kahit may edad na, sinisikap nila na makadalo sa traslasyon sa Tagum City dahil malaking tulong daw ang naibigay ng Poong Nazareno sa kanilang pamilya. Taong 2022 nahulog sa hagdan si Nanay Lucia na naging rason na nahirapan na itong maglakad. Nanalangin at nagtiwala daw siya sa Poon at makalipas ang ilang linggo, nakalakad na din siya. 2022 na-crack akong TL. Tapos pag kuan ako nga January na nag-decide ko nga mo attend ko sa kuan sa Nazareno. Dili kay naarang-arang naayon ang gid ako ang TL, ma'am, sukad nga nag-appeal ko sa kuan sa Nazareno. Pasado alas 7 ng umaga, dumating ang imahe ng Poong Nazareno sa Sagrado Corazon de Jesus Nazareno Parish, Apocon, Tagum City. Sinalubong ito ng mga deboto na may dalang mga panyo upang ipahid sa katawan ng Poong Nazareno. Sa Davao City naman, pasado alas 8 ng umaga, sinimula ng traslasyon mula sa San Alfonso Maria de Ligori Parish patungo sa Our Lady of Peña Francia GKK Chapel sa Mandog, Davao City. Tulong-tulong din ang mga deboto sa paghila sa lubid ng karo kung saan nakasakay ang imahe ni Jesus Nazareno habang nagro-rosaryo. Ang 69 years old na si Monica Calapan, 10 taon na naging deboto sa Nazareno. Tumutulong siya sa paghawak at paghila ng lubid. Akong isang nga pangayo nga tagaan lang jud maayong lawas, healthy nga life nga wala ko taga problema nga kanang problema nga grabe bitaw nga kuan nang parte sa atong mga pamilya. Ang 25 years na deboto ng Nazareno na si Jenny, 25 taon nang nakaraan, nalaman nilang may brain tumor ang kanyang anak. Iniluhod niya ito sa Nazareno ng 7 araw upang ipagdasal ang kanyang anak. At ngayon, ang kanyang anak ay isa ng culinary graduate. Iniluhod ko siya ng 7 days doon sa Quiapo. 7 days, niluhod ko siya, pintuan hanggat doon sa kanya sa puon. And then noon, gumaling siya. Sabi nga ng doktor niya, is miracle. Hanggang ngayon, panata ko na sa kanya na every fiesta talaga niya, araw niya, magsisimba ko sa kanya. Pagkatapos ng mahigit 1 oras na prosesyon, dumating ang imahe ng Nazareno sa Our Lady of Peña Francia GKK Chapel sa Mandog, Davao City, pasado alas 9 ng umaga. At ayon sa security forces, naging maayos at walang na-report na pangyayari sa ginanap na traslasyon. Janessa Felix para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.